call you up, invest the time, and you say you belong to me, and ease my mind. Bring your own lampshade, somewhere there's a party. Here it's never ending, can't remember when it started. Pass around the lampshade, there'll be plenty enough room in the chair. If being wrong's a crime, I'm serving forever. Being strong's so kind, and I need help here with this feather. Being afraid is a crime we hang side by side at the swinging party down the line. Ako si Francine, 60 years old. Tatrabaho ko for 15 years. Masaya ako sa trabaho ko. Kahit nahihirapan ako, iniisip ko lang paano yung kakainin ng mga anak ko baon sa eskwela. Kaya sinasakripisyo ko. My name is Martin Carolico. You can call me Enzo. I'm 19 years old. I'm currently studying at St. Paul, Quezon City. I'm taking mass communication. And I live at Quezon City. I basically live with my grandparents because both of my parents are currently working abroad. So ever since I was a child, my grandparents took care of me. I was only, I think, 6 years old when she arrived in our family, so that's how many years from now, and we didn't had any doubts on her because we gave the trust that she needed from our family. So we basically treated her also as our family. So there was never a gap or any doubts that she was a bad person. Ako si Betty Quiroldico. I'm the lola of Enzo. Miss Francine naman is very efficient. She's honest. Masipag, even for her age na ngayon. She does her work. Alam niya kung saan siya nalulugar. But we treat her already as member na rin ng family. Nagkasakit ako ng 4 na taon pa lang ako sa kanila, pero mahirap yung sakit na naramdaman ko. We thought it was cancer. Para na akong mamamatay kasi sobrang sakit sa ulo. Sobrang yung sakit ng ulo ko. Si Enzo nga minsan, pag tinanong ako, sabi, ate, bakit umiiyak ka? Sabi ko, di ko na kaya, Enzo. Sabi, ate, sandali na lang yan. Maaano ka, gagaling ka, di ka pababayaan nila, mama. Sabi ko, maski wala akong pera noon, I will find ways para mapagamot ko siya. And I did. There were people who helped me in St. Luke's. She was given a nice accommodation. I had to spend, pero minimal lang. And buti na lang hindi siya cancer. 2004 ako na-confine, kaya naka-survive ako ng 2008. As in, wala na talaga. Smile, the worst is yet to come. We'll be lucky if we ever see the sun. Got nowhere to go, we could be here for a while, but the future is forgiven, so smile. So, nandito na kami sa Bagong Silang. Nakarating na kami din Ate Francine. And for me, it's my first time to go here in Ate Francine's place. Dati. Okay. Malayo pala. Malayo dito sa amin. Buti walang traffic. It's a holiday today. Kasama ko yung mga anak ko dito. 2 lang yung nandito. Saka yung manugang ko, 2 apo. Yung 2 anak ko pumasok sa trabaho. Simple lang ang buhay namin dito sa Bagong Silang, pero masaya.
Pag wala ako, sila. Mayroon naman silang kanya-kanya naman silang magluluto. May mga pamilya sila pero kanya-kanya silang saing, kanya-kanya silang pagkain. Ang akin na lang yung aking bunso. Ito si JR, siya ang bunso anak natin, Francine. Madami talaga kaming kulitan na ito nung bata kami. Hindi nawala yon, kumbaga parang siya yung kapatid ko noon nung mga maliliit pa lang kami. Dahil ako lang din mag-isa noon, kasama lang namin sa Pampanga nung bata ko. Siya, mama niya, tsaka ako, tatlo lang kami madalas noon. Yung paghiwalay namin dalawa, siya sa Maynila, ako dito na ako nakatira. Pupunta naman ako sa kanila tuwing may okasyon sa kanila. Welcome pa rin naman ako. Kasi pansin ko naman, nakikita ko sa lola niya na kapag pupunta ako, masaya siya kapag nakikita ko. Alam mo si Enzo, kasi siya talaga kapatid ko lang, wala pa nang kasama kami. Bata pa lang kami. Show your hands. If you need a new coat of paint. Kung anong naramdaman ko nung umalis sa amin si mama para magtrabaho, hindi ako sanay na umaalis si nanay sa tabi ko kasi napamahal siya sa akin, saka walang nag-aaruga sa akin. Pero nung sinabi ng aking ate na kailangan magtrabaho ni nanay upang itaguyod ang aming pamumuhay dito sa mahirap lamang po kasi kami, si ate na lang po nag-aasikaso sa akin. Tuwing aalis siya, tsaka babalik siya, naiiyak ako. Pero nung dumating yung mga ilang taon, parang naintindihan ko. Kasi para sa amin naman yung gagawin niya. Message ko nga pala sa mga kaparehas ko kasambahay. Mahalin natin ang trabaho natin dahil diyan tayo kumukuha ng pangsuporta sa pamilya. Kung ano man ang problema ng amo nyo saka kayo, siyempre napag-uusapan yan. Kaya mahalin na lang natin ang trabaho natin dahil kung hindi mo mahalin trabaho mo, ay hindi ka magtatagal sa amo mo. Lalo pag masungit ang amo mo, hindi tulad ng amo ko, napakabait, lalo ng mga anak. Kaya, kung totoong kasambahay talaga kayo, huwag kayong makikialam ng mga gamit ng mga amo nyo para magtagal kayo sa kanila. Yun lang ang message ko sa inyo. Kasi ako, 16 years na ako sa kanila. Kahit ano pang bagay na mahalagang bagay, hindi mahalaga sa akin yun. Ang importante sa akin, yung trabaho ko at pinagkakatiwalaan ako nila. Yung times na pagkukulang sa akin ng mga parents ko o yung grandparents ko dahil na pag wala sila, usually si Ate Francine ang nandun para sa akin. Lalo na nung bata ako na nasa Pampanga ako galing, lumaki. Most of my childhood life, it was all about me and Ate Francine because she was the one, who's been there for me, who cooked my food, took me a bath, readied my things for school. So I have a lot of gratitude for her, especially at the times when I needed her at most.